Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3841. Pagkatapos ng mahabang tawa ni Nalim, sa wakas ay tumigil din siya. Baka sa mukha niya ang pananabik at pangungutya, sana bukas na ang taya. Gusto ko talagang tumaya kung saang kwarto mamamatay ang lalaking ito. Ang mga salita ni Nalim ay tiyak na nag-trigger ng ilang talakayan sa karamihan. Lahat ay curious kung saang silid din mamamatay si Jack. Mapapatay kaya siya sa sandaling pumasok siya sa ikapitong silid. Sa sandaling iyon, muling narinig ang boses ng tagapag-alaga, iba ang hirap ng ginto sa kahirapan sa tanso. Ang antas ng kapangyarihan ng tatlong mandirigma ay kapareho ng sa kahirapan sa itim na bakal. Ang bronze na kahirapan ay nagpapataas ng kapangyarihan ng lahat ng tatlong mandirigma. Ang bawat tao'y naisip na ang gintong kahirapan ay higit pa o mas mababa ang parehong. Ang lahat ng tatlong mandirigma ay magiging mas malakas kaysa sa bronze na kahirapan. Gayunpaman, ito ay ganap na naiiba sa inaasahan nila. Ang mga gold difficulty fighters ay nasa parehong antas ng lakas bilang ang black iron na kahirapan, ito ay lamang na mayroong ibang bilang ng mga manlalaban sa bawat silid. Gayunpaman, ayos lang iyon. Kung tutuusin, napakaraming hamon na ang kanilang nasaksihan na mayroon na silang pagtatantya kung gaano kalakas ang bawat mandirigma sa kahirapan sa itim na bakal. Mas madali para sa kanila na maunawaan kung gaano kahirap ang gintong kahirapan. Sinabi ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, iyon ay mas katulad nito. Kung ito ay tulad ng bronze na kahirapan, kung gayon hindi ito magiging halos kawili-wili. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na may humamon sa ginto na kahirapan. Hindi natin masasabi kung gaano kalakas ang tatlong manlalaban mula lang sa lalaking ito. Tumango rin ang iba, katulad ng sinabi niya. Kung ang antas ng kapangyarihan ng mga manlalaban sa kahirapan sa ginto ay kapareho ng kahirapan sa itim na bakal, kung gayon magiging mas madali para sa kanila na makita kung gaano kahirap ang hamon. Tumawa si Crash habang lumingon kay Jack at sinabing, natatakot ka ba? Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Jack na walang imak, malamig na sumagot ng hindi lumilingon, pwede bang tumahimik ka na lang? Bakit mo pakialam kung natatakot ako o hindi? Namula ang mukha ni Crash sa galit. Kahit gaano pa siya kalmado, hindi niya magawang manatiling cool. Masyadong masakit ang mga salita ng lalaking iyon. Kung wala sila sa isang restricted area at hindi siya nag-aalala na maging abo, nahawakan niya ang lalamunan ng lalaking iyon at sinampal ng ilang beses para magising siya. Kumuyam ang ngipin ni Crash bago tumalikod, ayaw na niyang ituloy ang pakikipagtalo kay Jack. Naramdaman ni Lorraine ang kapaligiran sa kanilang paligid at sinabi sa mahinang boses, napansin mo ba na si Jack ay nagdudulot ng mga alon sa tuwing may ginagawa siya? Sa totoo lang, ayaw gumawa ng eksena ni Jack. Kaya lang, ang mga mandirigmang ito na hindi alam kung ano ang nangyayari ay patuloy na nagdudulot ng gulo. Napasulyap si Marth kay Lorraine, kung hindi mo kilala si Jack, baka mas masahol ka pa sa kanila. Kabanata 3842. Madilim ang mukha ni Lorraine. May sasabihin pa sana siya nang maisip niya iyon at napagtanto niyang tama si Marth. Kung wala siyang alam tungkol kay Jack, tiyak na magugulat siya sa mga kinikilos ni Jack tulad ng karamihan sa iba pang mandirigma doon. Pakiramdam niya ay isa lang talagang baliw na tao si Jack na naghahanap ng atensyon. Hindi nagtagal ang caretaker dahil sa gulat at lahat ng usapan doon. Pagkatapos ng lahat, binuksan ang lugar ng pagtaya. Sa pagkakataong ito, ang mga patakaran ng lugar ng pagtaya ay nagbago dahil kay Jack. Hindi na sila nagtaya kung sino ang pinakamabilis na makakapatay sa Golden Armored Fighter, ngunit kung mananalo si Jack o hindi. Ang mga logro para sa parehong mga resulta ay 1 hanggang 2, at ang mga logro ay magbabago batay sa mga taya. Nagkagulo na naman ang mga manunood. 70% ng mga mandirigma doon ay nagsimulang sumisingil patungo sa lugar ng pagtaya sa sandaling ito ay bumukas. Lahat ay nakikipaglaban para sa pagkakataong maglagay ng kanilang mga taya. Pagkatapos ng lahat, ang mga logro ay magbabago batay sa bilang ng mga taya. Kung sila ay huli na, ang mga posibilidad ay bababa ng labis, at sila ay matatalo ng kaunti kahit na sila ay tumaya. Kung hindi sila nag-aalala tungkol sa mga paghihigpit, nagsimula na silang mag-away sa isa't isa. Gusto ng lahat na nasa harapan. Sa pagtingin sa kung paano nag-aaway ang lahat sa taya, nilingon muli ni Crash si Jack. Nakita niya si Jack na kalmadong nakatingin sa harapan, tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng nagmamadali sa lugar ng pagtaya. Maliban kung si Jack ay talagang may sakit sa ulo, walang paraan na si Jack ay magiging kalmado sa paningin. Upang Crash, ang kalmado ay dapat na isang gawa. Kinagat ni Crash ang kanyang mga labi at hindi napigil ang sabihin, ang galing mo umarte.
Tingnan mo na lang lahat ng naglalaban para tumaya. Baka iniisip mo na sinusubukan ka nilang tumaya. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi pinansin ang sinabi ni Crash. Nainis na naman si Crash nang makitang hindi siya pinapansin ni Jack. Wala siyang pakialam habang patuloy na nagtatanong, "Don't think that we can tell what's going on just because you're avoiding the topic. I'm really curious as to why you are doing this. Are you really that suicidal?" Tumaas ang isang kilay ni Jack, "Kahit anong sabihin ko, you'll just make your own assumptions. Magsisimula na ang challenge, bakit hindi ka na lang manood?" Naninigas ang bibig ni Crash. Bigla niyang naramdaman ang sarili niyang hindi makapagsalita. Nais niyang sabihin na hindi na siya makakapagtanong pa kapag nagsimula na ang hamon. Puputulin si Lane, at bangkay na lang ang matitira. Ano ang natitira upang makita? Kinagat ni Crash ang kanyang mga labi, gustong sabihin iyon. Gayunpaman, base sa ugali ng lalaking iyon, tiyak na mas pahihirapan pa siya ng lalaki kapag sinabi niya iyon. Tapos, mapapahiya lang siya at gagawing biro ng walang dahilan. Sa pag-iisip na iyon, napilitan siyang lunokon ang kanyang mga salita. Tumayo si Monte sa gilid at pinagmasdan ang magkasalungat na tingin sa ekspresyon ni Crash. Kahit na walang sinabi si Crash, naiintindihan pa rin ni Monte ang iniisip ni Crash sa sandaling iyon. He said with a cold smile, "You should stop trying to talk to a crazy guy. Sa tingin niya nakakainis ka, kaya dapat tumahimik ka." Kahit na curious si Monte kung ano rin ang gustong gawin ni Jack, hindi siya isang taong matigas ang ulo para patuloy na magtanong. Namula ang mukha ni Crash sa galit, "Stop trying to be snide with me. Hindi ka rin ba curious? Once this guy went in, you won't be able to ask anymore." Ang lugar ng pagtaya ay mataong. Karaniwan, halos 60 hanggang 70% lamang ng mga mandirigma ang lalahok sa mga taya. Kahit na ang pagtaya ay isang bagay na pumukaw sa kanilang espiritu, hindi nila ito magagawa ng walang anumang kasiguruhan. Karaniwan, maraming mandirigma ang hindi lalahok sa pagtaya. Kabanata 3843. Kung tutuusin, hindi naman sila tumataya sa maliit na halaga. Kung natalo sila, wala silang maiiwan. Ilang mandirigma ang ganap na nabangkarote mula sa pagtaya. Sa lahat ng mga halimbawang iyon na titingnan, karamihan sa mga mandirigma ay nagpapanatili ng kanilang katwiran. Gayunpaman, ito ay isang ganap na naiibang sitwasyon. 70% ng mga mandirigma ay nagmamadali sa lugar ng pagtaya. May ilan pa nga na tumaya ng kanilang buong kapalaran. Mabilis na bumababa ang logro, at napanood nila ang pagbaba ng logro mula 1:2 hanggang 1:1.56. Sa loob lamang ng ilang sandali, bumaba muli ang posibilidad, mula 1:1.56 hanggang 1:1.43. Sa pagtingin sa mga posibilidad na biglang bumababa, medyo ilang mga mandirigma ang nagsimulang mabalisa. Kung hindi dahil sa mga batas na ipinatupad, tiyak na itinabi na nila ang lahat ng mga mandirigmang nasa harapan nila at sumugod sa harapan, itinaya ang lahat ng mayroon sila. Napakabilis ng pagbagsak. Dati 1:1.43 pa lang, at ngayon 1:1.39 na. Kung magpapatuloy ito, wala na kapag turn ko na, balis ang sabi ng isang lalaking naka-purple robe habang nakatingin sa odds. Naturally, ang panig ng pagkatalo ni Jack ay ang isa na nakakita ng mga posibilidad na bumaba ng husto. Kung ikukumpara sa kung gaano kabilas ang pagbaba ng mga posibilidad na iyon, ang posibilidad na manalo si Jack ay hindi gumagalaw. 70% ng madla ang napunta para tumaya sa pagkakataong ito, at walang sino man ang tumaya sa pagkapanalo ni Jack. Ang mga posibilidad ay mabilis na lumiit, ngunit ang mga tao ay naroon pa rin kahit na pagkatapos ng ilang minuto. Tumayo si Lorraine sa likod ng mga tao at bumaantong hininga. Nilinggan niya si Marth. Nakakunot ang noo ni Marth ng mga sandaling iyon. Hinawakan niya ng isang kamay ang t-shirt ni Lorraine na para bang nag-aalala siyang tatakbo si Lorraine. Galit na sabi ni Lorraine, "Pwede bang bitawan mo na lang? Di ba sabi natin pupunta tayo? Magkasama pa rin. Hindi kita pababayaan." Halatang hindi masaya si Lorraine sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang tumaya sa panalo ni Jack sa buong panahon. Sa sandaling gumawa ng isang tao, kung isa sa alang-alang kung magkano ang kanilang pastahan, ito ay magdudulot ng kaunting kaguluhan. Makakaakit ito ng maraming atensyon, at bigla silang magiging focus ng lahat doon. Ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon, kaya't naghanda na si Lorraine. Hindi man niya gustong harapin ang sitwasyong iyon, naisip niyang tiyak na magagalit si Jack kapag hinayaan niyang mag-isa si Marth. Sa simula pa lang ay hindi na siya gusto ni Jack. Kung papayagan man siya ni Jack o hindi sa huli ay isang malaking tanong na, kaya kahit anong ayaw niya, sumunod pa rin siya. Malinaw na hindi nagtiwala si Marth sa karakter ni Lorraine. Kahit anong sabihin ni Lorraine, mahigpit niyang hinawakan ang shirt ni Lorraine, nag-aalalang baka iwan siya ni Lorraine para harapin ang karamihan.
Unti-unting lumipas ang oras. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay turn na nila. Baka sa mukha nilang dalawa ang walang magawa. Kahit na pinaghandaan na nila ito ng isip, nag-alinlangan pa rin sila. Natigil ang dalawa sa kanilang alitan at hindi humakbang. Kumunot ang noo ng nasa likod nila at malungkot na sinabing, may problema ba sa inyong dalawa? Kayo na nga, bilasan mo na. Kung tatayo ka lang dito, umalis ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras natin. Ako. Ayoko na tumayo dito. Kabanata 3844. Baka sa mukha ni Lorraine ang galit habang nakatitig sa taong iyon. Gayunpaman, alam na alam niyang tiyak na mag-uudyok pa sila ng galit kung patuloy silang mananatili doon. Baka masumpa pa sila. Mas makakaakit lang iyon ng atensyon. Mas mabuting gawin na lang ang mga bagay-bagay. Hinailan niya si Marth papunta sa mesa. Mayroong 3 mga lugar sa lugar ng pagtaya. Karaniwan, ang lugar ng pagtaya ay sinadya upang makita kung sino sa 3 ang unang papatay sa Golden Armored Fighter, kaya naman. Mayroong isang scroll sa itaas ng lahat ng mga rehiyon na nagpakita ng mga logro at mga detalye ng pagtaya. Gayunpaman, iba ang sitwasyong ito dahil 2 lugar lamang ang bukas. Ang kaliwang bahagi ay tumaya kay Jack na natalo, habang ang kanang bahagi ay tumaya kay Jack na nanalo. Bago sa kanilang dalawa, ang lahat ng mga mandirigma ay pumunta sa kaliwang bahagi. Gayunpaman, ang 2 sa kanila ay kailangang pumunta sa kanan. Habang nagsasara ang 2 sa kanang bahagi, nagsimula silang makaakit ng maraming atensyon. Anong ginagawa ng 2 yun? Tataya ba sila sa pagkapanalo ni Lane? Sa palagay ko laging may mga nais na tumaya sa isang himala. Kung namamahala sila upang manalo, lalabas sila ng isang hindi inaasahang pag-ulan. Kahit na posible na manalo sa mga ganitong sitwasyon minsan, halata naman na hindi ito magiging posible sa pagkakataong ito. Walang paraan na mananalo si Lane. Mas malamang na bumagsak ang langit. This is just the thinking of the weak. Feeling nila ayaw nilang sumabay sa agos, at baka manalo talaga dahil dito. However, this is a sure thing. Tiyak na bobo silang 2. Palakas ng palakas ang mga usapan, at pakiramdam nilang 2 ay namumula ang kanilang mga mukha. Hindi man sila lumingon para tignan ay ramdam na ramdam nila ang matinding titig na nagmumula sa lahat ng naroon. Biglang mas nirerespeto ng 2 si Jack. Pareho na silang nasa ganitong estado sa lahat ng mga tinging natatanggap nila, ngunit palaging natatanggap ni Jack ang mga tinging iyon kahit saan. Sa pagharap sa mga tingin ng pangungutya at pagtawa, walang paraan na kahit sinong mahina, gustong makayanan ang lahat ng ito. Gayunpaman, nagawa ni Jack na harapin ang lahat ng mahinahon, o sa halip ay ganap siyang hindi nababago ng lahat ng ito. Hindi mahalaga sa kanya kung paano siya nakita ng iba. Ano man ang kanyang narinig o nakita, hanggat walang masyadong lumampas sa linya, ganap na hindi papansinin ni Jack ang lahat ng ito. Hindi man lang nagawa ng 2 iyon. Pinatibay nila ang kanilang mga sarili habang naglalakad sila sa tamang lugar. Nagkatinginan silang 2 bago walang pag-aalinlangan na inilagay ang 30 pirasong purple gold ni Jack. Pagkatapos nito, naglagay sila ng dagdag na piraso. Kalahati ng piraso ng purple na ginto ay kay Lorraine, habang ang kalahati ay kay Marth. Nakagawa sila ng pagpatay sa capture hall, kaya ang isang piraso ng lilang ginto ay wala na sa kanila. Napag-usapan na nila itong 2 bago sila lumapit. Nagpasya silang maglagay ng 5 milyong spirit crystal bawat isa sa kabuoang hanggang 10 milyon na isang piraso ng purple gold. 31 piraso ng lilang ginto ang nasa harap ng tagapag-alaga, at tinanggap sila ng tagapag-alaga ng walang anumang emosyon na pinapansin ang mga ito. Gayunpaman, ang iba ay nanlaki ang kanilang mga mata sa pagtataka. Walang makakatanggap na makita ang mga piraso ng purple na ginto sa mesa. 31 piraso ng lilang ginto ay katumbas ng 310 milyong kristal ng espiritu. Ano iyon? Ito ay magiging kahanga-hanga kung 100 sa kanila ang tumaya sa halagang iyon. Nangangahulugan ito na ang bawat isa sa 100 ay kailangang magbigay ng 3 milyon. Medyo natigilan ang ilang tao. Ano ang naging deal ng 2 iyon? Tinamaan ba nila ang loto? Pinili ba silang mga alagad mula sa ilang sikat na angkan? Nakakita ba sila ng ilang sinaunang libingan? Gayunpaman, wala pa ring dahilan para itapon nila ang napakaraming spirit crystal. Itinaya nila ang lahat sa pagkapanalo ni Lane. Sa mga mata ng lahat ng naroon, katumbas lang ito ng pagtatapon lamang ng kanilang mga espiritong kristal. Ito ay mas hindi katanggap-tanggap kaysa itapon ito sa dagat. Kung tutuusin, maririnig man lang ng isa ang pagbagsak ng ginto sa tubig. Matapos ang lahat ay hindi man lang naglakas loob na lumingon ang 2. Nagkaroon ng ganap na ball sa likod nila nang lumipat ang focus ng mga talakayan mula kay Jack patungo sa kanilang 2. Kitang-kita nila ang mga tingin na nakukuha nila. Para silang masisindi sa mga tinging iyon anumang oras.
Kabanata 3845. Ang dalawa sa kanila ay lumiit pabalik sa subconsciously, ngunit sila ay nadama na ito ay hindi magandang tingnan. Mabilis nilang inayos ang kanilang mga likod. Noong una, ang mga mandirigmang malapit lang ang nakatingin sa kanila, ngunit mabilis na kumalat ang balita sa buong Killing Hall. Halos lahat ay nakatingin, at nagkaroon ng kaguluhan sa mga talakayan. May nakakakilala ba sa kanilang dalawa? Parang hindi ko pa sila nakita. Kakaiba talaga. Ano bang nangyayari ngayon? Pakiramdam ko, iba't ibang kakaibang tao ang sumusulpot. I didn't get a clear look. Tignan mo na lang, hindi na nga sila lumilingon eh. Hindi ko na sila napansin nung naglakad sila kanina. Kailangang sabihin na ang pag-urong nilang dalawa ay ang tamang pagpipilian. Pagkatapos nilang ilagay ang kanilang mga taya, hindi na sila lumingon man lang. Nangangahulugan ito na ang karamihan sa mga mausisa na mandirigma ay hindi nakilala ang kanilang hitsura, at nakita lamang ang kanilang mga likod. Pareho silang nagpalitan ng tingin ng determinasyon. Sabay-sabay nilang napagdesisyonan na hindi na nila iikot ang ulo kahit anong mangyari. Ang iba ay maaaring sabihin kung ano ang gusto nila. Kahit na ano, hindi sila lumingon. Ito ang tanging paraan upang maiwasan ang anumang gulo. Kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi masyadong makabuluhang tao, kung sino man ang gustong tumingin sa ito, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay maaaring malantad. Malaking problema kung nangyari iyon. Kaya naman, nagpasya silang dalawa na mabilis na magtago sa isang lugar kapag ang atensyon ng karamihan ay nasa ibang lugar. Napatingin si Jack sa kanilang dalawa at tahimik na tumango. Medyo matalino silang dalawa. Alam nila na ang hindi pagpapakita ng kanilang mga mukha ang tamang gawin. Unti-unting lumipas ang oras at sa wakas ay nagsasara na ang lugar ng pagtaya. Nagsimulang lumiwanag ang transfer array sa ilalim ng mga paa ni Jack. Sa pagtingin sa eksenang iyon, nagsimula na naman ang lahat sa pagkasabik. Magsisimula na ang hamon. Kahit na ang mga resulta ay maaaring maging anticlimactic, at ang lalaki ay maaaring masira sa ikapitong silid, gusto pa rin nilang matuto ng bago kahit na ano. At least, gusto nilang makita kung gaano kahirap ang ginto. Kinagat ni Monte ang kanyang mga labi nang lumingon siya kay Jack at sinabing, hindi na ako magsasawang magsabi ng kahit ano. Good luck. Ang hiling na iyon ay tumutulo sa sarcasm. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jack habang umaarte na parang hindi niya narinig. Gayunpaman, tila walang pakialam si Monte. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay kumilos sa parehong paraan sa buong panahon. Nagsimulang bumalot ang liwanag sa katawan ni Jack, at nasira ang espasyo sa paligid niya habang nag-activate ang array. Matapos ang ilang paghinga, naging ginto ang liwanag na nakapaligid sa kanya. Ang baluktot na espasyo ay dahan-daang nagpatatag. Nang ang kanyang mga paa ay nasa lupa, nagsimula siyang tumingin sa paligid sa nakahiwalay na espasyo. Hindi tulad ng kahirapan sa itim na bakal, kung saan ang mga dingding ay gawa sa itim na bato, ang espasyong kinaroroonan ni Jack ay ganap na ginto. Maging ito ay ang mga pader o ang lupa, ang lahat ng ito ay ginto. Sa pagtingin sa mga gintong bato, kumikinang sila ng mga pulang ron. Lumapit si Jack sa ikapitong silid, at nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita iyon. Ibang klase talaga ang lalaking ito. Kahit na ang mga mandirigma na humahamon sa kahirapan sa itim na bakal ay halos titigil upang i-compose ang kanilang mga sarili bago ang ikapitong silid. Diretso ang takbo ng lalaking ito. Hindi ko alam kung ganoon ba talaga siya katapang o sadyang ignorante lang siya. Malinaw na ignorante siya. Kung may sense siya, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Akala ba niya ang hirap ng ginto ay laro ng bata? Nagmamadali siyang pumasok. Kabanata 3846. Pakiramdam ng mga manunood ay namulat ang kanilang mga mata noong araw na iyon. Wala pa silang nakitang katulad ni Jack. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng ibang tao at gumawa ng mga bagay na unti-unting mas walang katotohanan. Hulaan nila na lahat ng ginagawa niya ay gawa lamang. Gayunpaman, ipinakita ni Jack sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon na ang lahat ng kanyang sinabi at ginawa ay hindi isang gawa. Walang nakikitang bakas ng takot kay Jack. Maging ang dalawa pang kalahok ay walang imak na nakatingin kay Jack. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Tila patuloy na sinisira ni Jack ang inaasahan ng lahat. Kumaibot ang mga labi ni Crash habang sinabing, ganyan ba talaga ka-confident ang lalaking ito sa sarili niya? Kung totoo man, wala pa akong nakitang taong ganoon ka-confident sa buhay ko. Hindi na lang confident sa puntong ito. He's just completely unhinged. Biglang nagsisi si Crash na hindi niya naitanong lahat ng gusto niya. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon. Matapos makapasok sa nakahiwalay na espasyo, maliban kung ang lalaki ay magtagumpay sa hamon, mamamatay siya sa loob. Walang ibang mga posibilidad. Siguradong mamamatay ang lalaking ito sa loob.
Sa sandaling iyon, talagang hindi kalmado si Jack gaya ng nakikita ng lahat. Kahit na hindi siya nag-abala sa kung ano ang sinasabi ng iba sa buong panahon, masasabi niyang hindi dapat maliitin ang gintong kahirapan. Sa 7 Deaths Array, matatag din niyang pinili ang gold difficulty. Noong ginawa niya ang pagpipiliang iyon, hindi niya talaga alam kung gaano ito kahirap. Malaki ang tiwala niya sa sarili at pakiramdam niya ay tiyak na makakapasa siya. Gayunpaman, nang dumaan siya sa hamon, nagkaroon siya ng sandali ng kailanawan. Minamaliit niya ang gintong kahirapan. Kung hindi siya naging maingat, tuluyan na siyang nabigo. Ang pag-iisip pa lang niyan ay napabuntong hininga si Jack. Naka-full alert siya. Kahit confident siya sa sarili niya, hindi siya mapakali. Kailangan niyang harapin ang gintong kahirapan sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Naglakad siya patungo sa ikapitong silid mula sa koridor. Ang silid ay ganap na itim, at wala siyang makita. Tumaas ang isang kilay ni Jack, agad na nakaramdam ng mali. Gayunpaman, siya ay nasa hakbang na ito. Walang paraan na magkaroon siya ng anumang lugar para sa pagsisisi. Huminga ng malalim si Jack bago siya pumasok sa ikapitong silid ng mahinahon. Pagpasok niya sa ikapitong silid, nagsimulang tumunog ang mga mekanismo. Lumingon si Jack para tingnan at napansin niyang nakasara ng tuluyan ang silid. Sa mga huling laban, ang mga kwarto ay selyado lamang mula sa ikatlong silid pasulong. Gayunpaman, ang silid na ito ay selyado na sa simula pa lang. Nang makita iyon ng lahat, hindi nila napigil ang magsalita. Ang silid ay selyadong mula sa simula. Kung ako ang naruroon, ang pressure lamang ang magsisimulang magpanik. Ang taong ito ay mukhang kalmado, hindi ko alam kung naglalagay siya ng 1 kilos o kung siya ay lamang na binubuo. Panipi. Ipinahayag ng taong iyon kung ano ang iniisip ng marami sa kanila. Kung ikukumpara, hindi ganoon kababa ang bilang ng mga namatay sa Killing Hall. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa mga naghamon ay nasa isang tiyak na antas. Kung hindi, sila ay mag-aalala at mag-aalala tungkol sa pagharap sa hamon. Kung tutuusin, maaari silang mamatay sa loob kung hindi sila mag-iingat. Ito ay hindi isang bagay na paglaruan. Sa anino ng kamatayan na nalalapit, ang mga pagbabago ay maglalagay ng higit na presyon sa sinuman. Maaaring makita ng mga mahinang mandirigma ang kanilang sarili na nagsisimula ng magpanik. Matindi silang maaapektuhan. Maaari itong magdulot ng chain reaction na haantong sa kanilang pagkawala. Lahat ay nakatingin kay Jack na nanlalaki ang mga mata, ngunit wala man lang emosyon ang mukha nito. Kabanata 3847. Parang walang halaga ang lahat ng nangyari. Ang kanyang estado ay nagdulot ng maraming pag-uusisa. Kung pwede lang, gusto talaga nilang paghiwalayin si Jack para makita kung ano ang nasa isip ni Jack. Sa kasamaang palad, hindi iyon isang bagay na magagawa nila. Sa pagkakataong ito, walang masyadong talakayan. Pagkatapos ng lahat, ang scroll ay mabilis na nagsiwalat ng isang eksena na nagpatigil sa kanilang lahat. Matapos maisara ang ikapitong silid, tuluyang kumalat ang itim na ambon. Ang hamon sa ikapitong silid ay ipinahayag kay Jack. Nanlaki ang mata ng lahat nang makita ang tanawin. May sumigaw, ay nako, ito ay 5 steel armored fighter. Ang ikapitong kwarto pa lang ay may 5 steel armored fighter. Nakahilera ang 5 mandirigma na nakabaluti ng bakal, at lahat sila ay may hawak na espada sa kanilang mga kamay. May matalim na aura sa kanilang paligid habang tuwid na tumayo ang 5 mandirigma. Para silang mga puno ng willow na hindi maguguho, nakatayo sa harap ni Jack. Tulad ng huling pagkakataon, hanggat hindi umaatake si Jack, tatayo ang mga manlalaban na iyon. Sa sandaling umatake si Jack, hindi titigil ang laban. Sa sandaling iyon, muling nagkagulo ang mga manunood. Ang 5 steel armored fighter ay maaaring walang anuman kumpara sa golden armored fighter, ngunit ito ay ikapitong silid lamang. Ang ikapitong silid ay ang pinakamadaling hamon, ngunit ito ay nasa antas na ito, novel drama. Gaano kahirap ang iba pang mga silid? Huminga ng malalim si Monte habang tinitignan ang scroll na may tensyon na ekspresyon, ang kahirapan ng ginto sigurado ay hindi mabaigo. Ang ikapitong silid ay napakahirap na. Ang itim na bakal na kahirapan sa may-ari ng may bakal na may armadong mandirigma sa ikapitong silid, ang kahirapan sa ginto na ginto. Ay naglalagay ng 5 kaagad. Ibig sabihin ba nito ay 5 beses na mas mahirap? Sa sitwasyon, parang 5 beses na mas mahirap. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na sabihin bago niya makita ang iba pang mga silid. Sa pag-iisip niyan, sinabi niya sa tonong nanghihinayang, sayang lang na ito na lang ang magiging kwarto. Siguradong hindi matatalo ng lalaking iyon ang 5 steel armored fighter. Tama si Crash, ang lalaki ay mamamatay sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Umiling si Crash at sinabing, dapat tinanong ko siya sa lahat ng aking mga katanungan. Ang taong ito ay mamamatay pa rin. Maaari niya akong lokohin ang lahat ng gusto niya. Ngayon, wala akong tatanungin sa kanya.
Panipi. Sa pag-iisip tungkol doon, napabuntong hininga si Crash habang nakatingin kay Monte. Sa tingin mo, gaano katagal ang taong ito? Matapos pag-isipan ito ni Monte, sinabi niya, sa sandaling magsimula ang labanan, ang taong ito ay malamang na hindi tatagal ng 10 segundo. 5 steel-armored fighter na magkakasamang umaatake ay hindi isang bagay na paglalaroan. Kahit kaming dalawa ay malamang na halos hindi makapasa. There's no way we'd be able to pass the 6th room also. Kahit hindi kami at isa sa mga warriors ang nakatayo sa peak, malamang na mahihirapan silang makarating sa last room. Malamang wala pang 40% ang tsansa na magtagumpay sila. Ang sinabi ni Monte ay medyo makatwiran. Siguradong kaya niyang pamahalaan ang 5 steel-armored fighter na may ilang nahihirapan. Gayunpaman, matatalo siya kung mayroon pa. Ang pag-crash ay pareho. Kahit hindi man lang nag-away ang dalawa, narinig na nila ang tungkol sa bawat isa kakayahan ng iba. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman nila na marahil ay halos pantay-pantay sila sa lakas. Kabanata 3848. Tumango si Crash, more or less. Sa tingin mo ba makikita natin ang panghihinayang sa mukha ng lalaking ito? Tinanong iyon ni Crash dahil talagang gusto niyang makita kung gaano kakayanin ng taong Lane na iyon ang kanyang kilos. Malinaw na nakagawa siya ng hindi kapani-pani walang pagpili. Ang pagpipiliang iyon ay malinaw na katumbas ng pagpapakamatay, ngunit ang taong iyon ay hindi kailanman nagpakita ng anumang emosyon. Kahit anong mangyari, hindi siya nagpakita ng kahit anong ekspresyon sa mukha. Kahit na pumasok na siya sa liblib na espasyo at humarap sa 5 steel-armored fighter, mukha pa rin siyang kalmado. Parang hindi 5 steel-armored fighter ang nasa harapan niya, kundi isang walang magawang bata. Ito ay ganap na kaibahan sa pagkabigla na naramdaman ng iba, novel drama. Naramdaman lang ni Crash na sobrang galing umarte ni Lane. Ang galing niyang umarte kaya wala na sa mga manunood ang alam kung ano ang iisipin. Sa wakas nakahanap na ng oras ang mga manunood para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Tumikim ang isang lalaking may goatee at sinabing, sa palagay ko ang taong ito ay hindi kahit natatagal ng 2 segundo bago siya pinatay. Kapag namamatay na siya, sa wakas makikita natin kung ano talaga ang nararamdaman niya. Sa palagay ko ay mapupuno lang tayo ng panghihinayang sa puntong iyon. Pagkatapos sabihin iyon ng taong iyon, biglang nagsalita ang balbas na lalaki na nakipag-away sa lalaking singkit ang mata noon, ano ang pinagsasabi mo? Huwag kang maghusga kung hindi mo alam. Kung ang lalaking ito ay marunong manghinayang sa kanyang mga aksyon, sa tingin mo ba ay gagawa siya ng isang bagay na walang katotohanan? Sa aming mga mata, siya ay nagpapakamatay lamang sa pagpili ng mahirap na ginto. Yet, this guy is acting so calm. I thought he could be acting as well, but I don't think you would still keep up the act if you're trying to die. So, I'm sure that this guy is just completely crazy. Kahit patayin siya, hindi siya magsisisi. Sa pagkakataong ito, ang mga isipan ng balbas na lalaki ay nakakuha ng kasunduan ng marami sa mga tao doon. Marami sa kanila ang nag-iisip na katulad niya at natitiyak na walang paraan na ordinaryong tao si Jack. Walang ordinaryong tao ang gagawa ng isang bagay na walang katotohanan. Nagpakamatay lang. Kung hindi siya baliw, walang paraan na gagawa siya ng ganoon. Dahil siya ay baliw, kung gayon ay hindi siya makakaramdam ng anumang normal na emosyon. Ang lalaking may goatee ay medyo nagalit sa pagpapaalala ng ganoon. Gusto niyang bumawi, ngunit hindi niya maisip ang mga salitang sasabihin. Kung tutuusin, ang mga salita ng balbas na lalaki ay may malaking kahulugan sa pagkakataong ito. Wala siyang maisip na paraan para pabulaanan siya. Tinitigan lang niya ng masama ang balbas na lalaki bago niya itikom ang bibig. Matapos makuha ni Looney ang kanyang mga gantimpala, hindi siya agad umalis sa killing hall. Pinagpatuloy niya ang panunood ng mga hamon sa lalaking may pikit na mata. Agad na sinabihan ng mapunggay na mata si Looney tungkol sa hidwaan ng balbas na lalaki pagkaalis ni Looney. Sinabi niya kay Looney ang lahat ng ginawa ng balbas na lalaki. Si Looney ay hindi isang taong handang tanggapin ang mga bagay na ito. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nabiktima sa mahihina, at sa lahat ng dako ay puno ng tunggalian. Ang katotohanan na ang balbas na lalaki ay naglakas loob na sampain siya ng ganoon ay nangangahulugan na tiyak na kailangan niyang gumawa ng paraan upang mabaril pabalik ang balbas na lalaki. Nang makita niya ang balbas na lalaki na nakakuha ng pagsang-ayon ng lahat, sinabi ni Looney sa pantay na tono, tiyak na bulag ka. Parang iniisip mo na ikaw lang ang pinapayagang magbigay ng opinyon. Sinasabi mo na ang iba ay gumagawa lamang ng mga bulag na paghuhusga. Maaaring ang iba ay maaaring sabihin iyon, ngunit tiyak na hindi mo kaya. Bago mo sabihin yan, pwede bang linawin mo ng kaunti ang isip mo? Isipin mo kung paano mo rin ako hinusgahan ng bulag. Tiniyak mo sa lahat na siguradong mabibigo ako sa hamon at mamamatay ako sa loob.
Bakit hindi mo na sinasabi? Ang balbas na lalaki ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang sarili nang ang mga salita ni Looney ay nagdulot sa kanya. Maasim ang ekspresyon. Biglang umalangaw-ngaw ang tawanan kung saan-saan. Ang mga sinabi ni Looney ay parang isang sampal sa mukha. Namumula sa galit ang mukha ng balbas na lalaki, ngunit napag-alaman niyang hindi siya makasagot ng kahit ano. Kabanata 3849. Kung tutuusin, iyon talaga ang naging paghuhusga niya kay Looney, at naging kaaway niya ang lalaking dulang ang mata dahil dito. Gayunpaman, ang lalaking balbas ay talagang hindi isang taong handang umamin ng pagkatalo ng ganoon kadali. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabing, hindi naman siguro masasabi mong mali ang paghuhusga ko. Tama ang pagsusuri ko, mas malakas ka lang ng kaunti kaysa sa inaakala ko. Kung tutuusin, hindi pa kita nakikitang lumaban noon, at hindi ko masasabi kung gaano ka kalakas. Ang paghuhusga na ginawa ko ay ganap na makatwiran. Ang balbas na lalaki ay nagsisikap na maghanap ng dahilan para sa kanyang sarili. Si Looney ay may malamig na kumikinang sa kanyang mga mata, nakatingin sa balbas na lalaki na parang nakatingin sa isang patay na tao. Hindi nakatiis ang matangos na mata nang marinig iyon, "Cut the crap." Kung iba ang sitwasyon sa sinabi mo, sabi mo hindi mo alam kung gaano kalakas ang kalaban mo. You just keep on acting na parang ang galing mong magbasa ng sitwasyon. Kahit hindi gaya ng sinabi mo ang kinalabasan, ikaw ang laging may pinakamaraming logic. You sure knows how to come up. Kung pinahihintulutan ng sitwasyon, susugod na sana ang singkit na mata para sampelan ang balbas na lalaki. Kumaibot ang mga labi ng may balbas habang lumulunok at sinabing, hindi naman kasing sama ng sinasabi mo. Bago pa man siya makatapos ay may mga hiyawan na kung saan-saan. Lumingon ang mga tao para makitang sinimulan na ni Jack ang kanyang pag-atake. Muli silang napako sa mga balumbon, at isinantabi ang alitan. Sa sandaling iyon, mayroong 100 soul sword sa paligid ni Jack. Ang 100 soul swords ay napuno ng liwanag ng katangian ng kaluluwa. Pinagsama ni Jack ang 100 kaluluwa ng mga espada sa isang napakalaking isa, at itinaas niya ang kulay abong espada sa kanyang kamay. Sa isang alon, nagsimulang umungol at nanginginig ang soul sword na iyon habang sumasanib ito sa espada sa kanyang kamay. Ang enerhiya ay galit na sumanib sa espada, at ang espada ay nagsimulang huni, novel drama. Pagtingin sa eksena, lahat ng warriors doon ay parang sabay na huminga ng malalim. Akala nila ay titigil muna si Jack. Gayunpaman, nagsimula na siyang umatake bago pa man. Baliw talaga siya. Hindi nila maisip kung ano ang ginagawa niya. Parang na-trigger agad ang 5 mandirigma sa sandaling kumilos si Jack. Halos sabay nilang binunot ang kanilang mga espada, sumugod kay Jack. Ang pinaka-nakakagulat ay ang mga steel-armored fighter ay hindi lang sabay na lumalaban, kundi nagtutulungan pa. Habang nagmamadali silang sumulong, dahan-dahan nilang pinalilibutan si Jack dahilan para wala na siyang daanan para umatras. The crowd gasped in shock at that, itong 5 fighters na to actually marunong magtulungan. Ibig sabihin, mas mahirap pa. Akala ko kakayanin ni Lane ng ilang suntok, pero parang kahit isang atake ay hindi na siya makakatakas. Nakikita na niya kung paano mapuputol si Jack. Ito ay tiyak na hindi ka pani-paniwalang madyugo, ngunit karapat-dapat pa rin siya. Si Jack ay nag-sign up para dito. Kung ito ay ang itim na bakal na kahirapan, ang taong iyon ay maaaring makapunta sa 2 o 2 silid, ngunit siya ay nagpa siya na itaas lamang ito sa pinakamataas na kahirapan. Ang pagpatay sa 7 silid ang nararapat sa kanya. Kabanata 3850. Pagharap sa 5 steel-armored fighter na nakapalibot sa kanya, hindi nagbago ang ekspresyon ni Jack. Sumugod siya sa kaliwa, pagdating sa harap ng manlalaban na pinakamalapit sa kanya. Kahit na pinaligiran siya ng mga mandirigma, hindi sila ganoong layo sa kanya. Isang pagkakataon iyon para kay Jack. Sa pagtingin kay Jack na sumugod, ang manlalaban ay hindi nag-atubili na humarap. Ang matinding aura ng espada nito ay hindi man lang naging dahilan ng pagsimangot ni Jack. Si Jack ay naglaslas, at ang lahat ay nakarinig ng kaluskos bago ang espada sa kamay ng steel-armored fighter ay naputol niya sa dalawa. Isang alon ng kulay abong enerhiya ang agad na gumapang sa katawan ng manlalaban na nakabaluti ng bakal sa pamamagitan ng espada. Ang alon ng enerhiya ay gumapang pataas na parang baliw na baging. Saglit lang ay binalot nito ang buong katawan ng manlalaban. Ang alon ng enerhiya ay parang nabubulok na puwersa, at nagsimulang gumuho ang baluti ng manlalaban na nakabaluti ng bakal. Panay ang itim na usok na lumalabas. Ang steel-armored fighter ay biglang tumigil sa paggalaw ng mapalibutan ito ng enerhiyang iyon. Pagkatapos noon, ang manlalaban ay nagsimulang maging liwanag, lumulutang sa hangin bago ito hinihigop ng hanay. Matapos iyon ay maayos, si Jack ay sinisingil sa pangalawang manlalaban, mabilis na naglaslas muli.
Katulad ng una, ang talim nito ay naputol niya, at ang pagwasak sa walang laman na enerhiya ay nagsimulang palibutan ang pangalawang Steel Armored Fighter. Sa isang saglit lang, ang Steel Armored Fighter ay ganap na nilamon ng enerhiya, sumabog sa maliliit na spot ng liwanag, at naabsorb muli ng array. Napakabilis ng pag-atake ni Jack, at pagkaraan lamang ng 2 segundo, lahat ng 5 mandirigma na nakabaluti ng bakal ay bumagsak sa kanya. Masyadong mabilis ang lahat, at nanlaki ang mga mata ng mga manunood, hindi makareact. Nagtaka pa sila kung may nakikita silang ilusyon. Nag-react lang sila nang tumunog muli ang mekanismo, at muling bumukas ang pinto ng ika-7 silid. Hoy, kurutin mo ako. May nakikita ba ako? Isa ba itong ilusyon? Pinatay ng lalaking iyon ang mga Steel Armored Fighters na may tigi-isang laslas. Panaginip lang talaga. Kung hindi, bakit may kakaibang nangyari, sabi ng isang lalaking nakasuot ng pulang damit na namamaos ang boses. Kumunat ang noo ng kanyang kapwa-alagad, at sinabi lamang pagkaraan ng mahabang panahon, tingnan mo na lang ang iba. Lahat ay pareho ng iniisip mo. Hindi ka nananaginip, ang taong ito ay napakalakas. Habang sinasabi niya iyon ay nanginginig ang boses niya. Lahat ng nangyari kanina ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang taong Jack na iyon ay hindi kapani-pani walang mabilis, at bawat isa sa kanyang mga laslas ay pumatay ng isang Steel Armored Fighter bawat isa. Ang mga Steel Armored Fighter ay parang papel sa harap niya. Kung hindi nila nasaksihan noon kung gaano kalakas ang mga Steel Armored Fighters na iyon, magdududa sila sa lakas ng mga manlalaban na iyon. Ito ay walang katotohanan. Ang karamihan, na kanina pa tumatawa kay Jack, ay biglang nawala ng salita. Nanlaki lahat ng mata nila, at nanlamig ang katawan nila. Naisip na nila na nakita nila ang pinakakamangmangan, ngunit ito ay mas walang katotohanan. Si Lane Wool, na akala nila ay papatayin sa isang iglap, ay talagang ganito kalakas. Ibang-iba ito sa naisip nila. 5 Steel Armored Fighter ang napatay ni Jack sa loob lamang ng ilang segundo. Kabanata 3851. Hindi pa nila nakita ang antas ng kasanayang iyon mula noong pumasok sila sa Whirling World. Noon, kahit na nakakita sila ng mga mandirigma sa ganoong antas, ang mga mas matandang henerasyon ang nakarating sa Divine Solidifying Realm. Gayunpaman, wala sila sa labas ng mundo kundi sa Whirling World, kung saan walang sino man ang mas matanda sa 60 taong gulang. Ang kapangyarihan ng bawat isa ay limitado sa huling yugto ng likas na antas. Kung hindi dahil sa iba pang mandirigma sa kanilang paligid, magsisimula pa silang magtaka kung nakabalik na ba sila sa labas ng mundo. Kung hindi, hindi nila makikita ang isang taong ganoon kalakas. Sinalim ay tumawa at tinawag si Jack na isang kumpletong tanga, ibinabato ang lahat ng uri ng mga insulto. Sa sandaling iyon, gayunpaman, siya ay mukhang nasasakal, ungol at gurgles ang tanging magagawa niya sa kanyang kawalan ng imak. Bumibilis ang paghinga niya habang kinurot pa niya ang braso niya. Ang sakit na dulot ng paggising niya na nagpapatunay na hindi siya nananaginip. Ang lalaki ay magaling kung tutuusin. Sinaktan niya ang isang tao na hindi isang hamak na langgam, tulad ng akala niya ay si Lane, ngunit isang taong maaaring mag-claim na tumayo sa tuktok. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Nalim. Nanginginig ang kanyang mga labi, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang iba ay napuno rin ng kawalang paniwala. Ganun lang siya pumasa. Paus na sabi ni Crash, at nalaman niyang hindi siya makapag-react pagkatapos ng ginawa niya nakita. Akala niya ay mamamatay itong Lane Wool pagkatapos ng isang round, ngunit ang resulta ay malayong iba sa inaasahan niya. Hindi lamang madaling lumipas si Lane, ngunit hindi ito tumagal ng ganoon katagal. Pakiramdam ni Crash ay naayos na ang ika-7 silid sa isang kisap mata. Kung hindi niya ito nasaksihan para sa kanyang sarili, hindi siya maniniwala. Napaawang ang labi ni Monte. Hindi ito ang kahirapan sa itim na bakal, ito ang kahirapan sa ginto. Ang ika-7 silid ay hindi lamang may isang manlalaban na nakabaluti ng bakal kundi 5 sa kanila. Hindi ba ito katarantiduhan? Nakitungo siya sa mga mandirigmang nakabaluti ng bakal na parang gawa sa papel. Puno ng kawalang paniwala si Monte, hindi maintindihan ang mga pangyayari. Matapos masaksihan ang lakas ng Steel Armored Fighters, naghanda siya ng isip bago siya mag-sign up. Kahit na hindi ganoon kahirap para kay Monte ang Black Iron na kahirapan, kailangan niyang maging ganap na alerto at siguraduhing nasa pinakamagandang kondisyon siya para mabilis na maharap ang ika-7 silid. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ito isang Steel Armored Fighter na kanilang pinag-uusapan kundi 5 sa kanila. Kahit na ang ika-4 na silid ng itim na bakal na kahirapan ay mayroon lamang silang 3. Bago ito, nasaksihan nila si Zelter at ang iba pa ay hinahamon ang 3 Steel Armored Fighter. Siyempre, lumaban sila at nakipagpunyagi sa kanilang mga laban, at medyo nagkaroon sila ng laban bago sila nagtagumpay. Gayunpaman, 5 Steel Armored Fighter ang naasikaso ng napakabilis sa isang galaw.
Maya-maya, huminga ng malalim si Crash at paos na sinabi, hindi nakakagulat na sinabi niya sa akin na itigil ang oras ng basura at itigil ang pagtatanong. Hiniling lang niya sa akin na makita ang mga bagay para sa aking sarili. Noon, akala ko siya ay pinatay. Ibig kong sabihin, ano ang nasasaksihan? Tignan lang ba natin kung paano siya namatay? Ngayon, parang sinabi niya lahat ng yun for a reason. Bigla niyang naramdaman na lahat ng ginawa niya ay nagmumukha siyang clown. Hindi katakatakang hindi nagpakita ng labis na emosyon ang lalaki kahit na ano pa ang sabihin ng iba. Kabanata 3852. Nanlaki ang mga mata ng nakabaluti na lalaki na nanunuya kay Jack dahil sa pagpapakamatay niya kanina, hindi makapagsalita. Bago ito, sigurado siya na si Jack ay hindi nakatali dahil hindi niya maintindihan ang iniisip ni Jack at hindi niya alam kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Sinabihan pa siya ng kanyang kapwa-alagad na huwag mag-abala sa pag-decipher sa mga aksyon ng isang hanggal. Kung tutuusin, ang sinumang nakakaunawa sa isang baliw ay malamang na malapit din sa pagiging baliw. Mukhang makatwiran ito, kaya nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng kanyang oras. Walang inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Ang baliw na lalaking iyon na hindi niya maintindihan ay ganito kagaling sa lahat. Maging ang mga kapwa niya disipulo ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala, hindi makapagsalita ng anuman, lalo na siya. Ang mga resulta ay nabigla sa kanilang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay ibinuko ng lalaki ang kanyang bibig at sinabing dahan-dahan, hindi siya baliw. I was just ignorant. No wonder hindi niya maintindihan ang taong iyon. Sa simula pa lang, maling lupa ang pinanggalingan niya. Hindi nagpakamatay si Lane ngunit sa halip ay napaka-confident. Ang kahirapan sa ginto ay isang parusang kamatayan para sa karamihan sa kanila, ngunit ito ay isang hamon lamang kay Lane. Sa wakas ay alam na nila kung bakit laging kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Lane anuman ang reaksyon ng iba sa kanyang mga kilos. Sa mga mata ni Lane, kalokohan lang ang mga usapan sa paligid. Kanina pa lang sila nag-uusap base sa kanilang mga maling akala, ni isa sa kanila ay hindi nag-isip na magagawa niya talaga ito. Sa pag-iisip tungkol doon, ang nakabaluti na lalaki ay napaawang ang kanyang mga labi at ngumiti ng nakakahiya. Gayunpaman, ang paghamak ay hindi para kay Lane kundi sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na niya ang tunay na kahulugan ng pagiging ignorante. Sila ay mga kaawa-awang langaw na hindi man lang makita kung gaano kalawak ang kalangitan, ngunit sinubukan nilang mag-isip-isip batay sa kanilang pangunawa. Ito ay isang kumpletong biro. Ang kapwa-disipulo ng nakabaluti na lalaki ay napaawang ang kanyang mga labi at sinabi, kung siya ay napakalakas, dapat nakilala natin siya. Kung siya ay nagkaroon, hindi ako gumawa ng ganoong masamang paghatol. Ang nakabaluti na lalaki ay natuwa lamang sa kanyang kapwa-disipulo na sinusubukang iligtas ang kanyang sarili mula sa kahihiyan, ngunit hindi niya ito pinayuhan dahil gusto niyang panatilihing maayos ang mga bagay. Nakangiti lang siyang tumango, walang sinasabi. Naninigas ang labi ni Crash nang maalala niya ang sinabi ni Jack. Pinayagan ng caretaker si Jack na pumili kung paano niya haharapin ang hamon. Una ay gawin ito sa kanyang sarili, habang ang isa ay gawin ito habang ang iba pang dalawa ay hinahamon din ang kanila. Noong panahong iyon, pinili ni Jack ang una ng walang pag-aalinlangan, at nagulat si Crash. Tinanong niya si Jack tungkol dito, at inis na sinagot siya ng lalaki. Naalala ni Crash kung paano lamang siya sinagot ni Jack ng isang bagay, na ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Nang marinig niya iyon ay natarante na siya ngunit mabilis siyang nag-react. Ang ibig sabihin ni Jack ay mag-aaksaya ng oras sina Crash at Monte kung sabay nilang hamanin ito. Sa pag-iisip pa lang, naramdaman na ni Crash na walang katotohanan ang lalaki. Kabanata 3853. Noong panahong iyon, hindi naintindihan ni Crash kung paano nasabi ni Lane Wall ang kalokohan ng ganoon, na sinasabing mag-aaksaya ng oras sina Crash at Monte. Nagtataka siya kung gaano kalakas ang loob ng lalaki para sabihin ang sinabi nito. Natahimik si Monte pati na rin ang titig niya kay Lane, na kung tutuusin, si Jack, ng matagal. Pagkatapos ng mga salitang iyon, muling sumabog ang mga manunood sa talakayan. Ang lahat ay sigurado na ang lalaki ay baliw dahil walang normal na individual ang magsasabi ng isang bagay na walang katotohanan. Paano niya naisip na mag-aaksaya ng oras ang dalawa? Hindi ba iyon masyadong mayabang? Ang pagpili sa gintong kahirapan ay isa ng hatol ng kamatayan, ngunit ang kanyang sinabi ay nagpakita na nararamdaman pa rin niya na hindi lamang niya matatapos ang hamon ngunit gagawin din ito sa pinakamabilis na oras, at ang iba ay mag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Ang mga salitang iyon ay ganap na walang katotohanan at mayabang. Sa oras na iyon, sigurado si Crash na siya ay dementado, ngunit tila ang mga salitang iyon ay hindi binigkas dahil sa pagmamataas. Kung may skill si Crash sa level na iyon, mas mayabang pa sana siya.
Hindi katakataka na siya ay hiniling na tumahimik at manood. Noong panahong iyon, hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Jack at pakiramdam niya ay isa siyang kumpletong biro. Bumantong hininga si Monte at sinabing, mukhang nag-aalala talaga siya sa pag-aaksaya natin ng oras. Sa sinabi niyang iyon, nakaramdam si Monte ng selos sa kanyang puso. Nakakadismaya ikumpara ang sarili niya sa iba. Nakakatuwa, nakatutok lang siya sa pangungutya sa ibang lalaki noon. Sa pagbabalik tanaw, siya ang clown sa buong panahon. Lahat ay nataranta. Kanina, nakatingin sila kay Jack nang may panunuya at pagkalito, ngunit ang mga ekspresyong ito ay unti-unting nawala, dahan-daang napalitan ng mga tinging gulat at pagkamangha. Siyempre, hindi alam ni Jack kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, siya ay nasa ika-6 na silid. Tulad ng ika-7 silid, ang ika-6 na silid ay nababalutan ng makapal na itim na ambon na tumatakip sa kanyang paningin. Ang ika-7 silid ay hindi gumastos ng labis na lakas ni Jack, at natapos niya ang kanyang nakaraang hamon ng napakabilis. 5 steel-armored fighter ang makapangyarihang pag-iral sa mata ng mga regular na mandirigma, ngunit hindi sila nagdulot ng banta sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ni Zelter at ng iba pa na pumatay ng 3 steel-armored fighter sa ika-4 na silid. Nagawa nilang harapin ang mga mandirigma na may natitirang lakas, pabayaan si Jack. Nakapatay na si Jack nang hindi mabilang na bihasang mandirigma. Kahit na mayroong 5 mandirigma sa antas ni Zelter sa ika-7 silid, hindi ito magiging napakahirap para kay Jack. Hindi siya nagtagal sa koridor, nagpahinga lang sandali bago siya pumasok sa ika-6 na silid. Nakarinig na naman siya ng dagandong. Halata na ang pinto ay nakasara sa likod niya tulad ng sa ika-7 silid, at siya ay nabuklad hanggang sa makumplito niya ang hamon o mamatay. Natahimik ang lahat sa labas sa eksena, nanlaki ang kanilang mga mata habang tinitingnan ang imahe sa scroll. Nakakatuwa. Naisip ng lahat na ang kakayahang makita kung ano ang nasa ika-7 silid ay ang limitasyon na. Kung tutuusin, pakiramdam ng lahat ay isa siyang baliw. May mga nanumpa pa sa katotohanang iyon. Kabanata 3854. Hindi na nang ahas na magsalita pa ang mga nagsalita kanina. Nag-aalala sila na baka kutsain sila sa kanilang sinabi. Matapos tumayo ni Jack, kumalat ang itim na ambon, at 5 figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Another 5. Kapareho kaya ng 6th room ang 7th room. Kailangan lang niyang pumatay ng 5 steel-armored fighter. Kung ganoon, hindi naman dapat mahirapan ang kwartong ito. Kung tutuusin, madaling nakipag-ayos si Jack sa 7th room. Hindi rin siya mag-aaksaya ng labis na pagsisikap dito. Ang mga katulad na talakayan ay narinig sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang mga talakayan ay hindi nagtagal. Nang kumalat ang itim na ambon, nakikita ng lahat kung ano ang nasa loob. Nang makita nilang malinaw ang 5 figure, sumirit sila. May biglang sumigaw, ano? Pang-6 na kwarto pa lang ito. 2 mandirigma na nakabaluti na pilak at 3 mandirigma na nakabaluti ng bakal na nakatayo ng magkasama. Malamig silang tumingin kay Jack habang hawak nila ang kanilang mga sandata na nagpapakita ng matinding puot. Hindi nakapagtataka na napabulalas ang lahat. Walang inaasahang makakita ng 2 silver-armored fighter sa ika-6 na silid. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ding 3 steel-armored fighter. Ang ika-6 na silid ay mas mahirap kaysa sa ika-7 silid, ngunit ito ay ika-6 na silid lamang. Kung ang ika-6 na silid ay ganito kahirap, paano naman ang ika-5 at ang ika-4? Hindi nila maisip kung gaano kahirap ang unang silid. Sa kahirapan ng itim na bakal, ang pangalawang silid ay mayroon lamang 1 silver-armored fighter at 1 steel-armored fighter. Ang kahirapan na iyon ay sapat na upang malampasan ang maraming mandirigma doon. Wala sa kanila ang nag-expect. Ang ika-6 na silid ng gintong kahirapan ay magiging ganoon kahirap. 3 bakal at 2 silver-armored fighter ang sabay na aatake. Kahit na ang mga mandirigma na nakatayo sa pinakatuktok, tulad ng kilala nila bilang Desmond Bane, ay maaaring hindi madaling makalampas dito. May sumigaw, hindi nakakagulat kahit na ang pinakamahusay na mga mandirigma ay hindi kailanman pumili ng kahirapan sa ginto. Kahit na ang mga pinakamalakas ay maaaring hindi matagumpay na hamanin ito. Ang mga patakaran ng pagpatay ng bulwagan ay malinaw para makita ng lahat. Kahit sino ka tao, mamamatay ka sa loob kung nabigo ka. Iyon ang dahilan kung bakit wala nang hinamon ang kahirapan sa ginto. Karamihan sa mga mandirigma doon ay hindi pa nakakita ng sino mang humahamon sa bronze na kahirapan. Kung tutuusin, napakakaunti sa kanila ang may kakayahang iyon. Kahit na makita ang isa sa isang buong buwan ay nakakamangha. Isinasantibi ang bronze na kahirapan, halos lahat ng naroon ay hindi man lang matagumpay na hamanin ang ika-6 na silid ng gintong kahirapan. Matatalo siya. Siguradong talo na siya ngayon. Sigaw ni Nalim, basag at nanginginig ang boses habang nagre-rumble. Kaya paano kung medyo may kasanayan siya?
Kung hinamon niya ang kahirapan sa tanso, maaaring magkaroon siya ng isang pagkakataon sa pakikipaglaban, ngunit walang paraan na maaari niyang hamanin ang kahirapan sa ginto. Baka yung sixth room lang sapat na para sa kya. 2 manlalaban na armadong pilak at 3 manlalaban na may armadong bakal. Oo, mas mahihirapan siya ngayon. Ang lahat ay malabo na naramdaman na siya ay nababaliw. Napakunot noo si Lorraine, gustong-gustong umakyat para sampalan si Lim, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung tutuusin, ayaw niyang gumawa ng anumang gulo para sa kanyang sarili. Siya ay isang menor de edad na figure na nagkataong nauugnay sa isang taong makapangyarihan na maaaring hindi man lang siya protektahan. Naramdaman ni Lim na aakyat siya sa pader dahil kay Jack. Mula nang masaksihan niya ang kanyang husay, para siyang sinampal ng marahas sa mukha ng ilang beses. Sa pagsigaw ng kanyang mga pahayag, nakakuha siya ng maraming atensyon. Kahit na para siyang baliw, may sense pa rin ang sinabi niya. Kabanata 3855. Maari nilang aminin na malakas si Jack, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatitiyak kung kakayanin niya ang hamon. Marami sa kanila ang nadama na ito ay imposible. Napakahirap lang. Walang kahit isang mandirigma sa Whirling World ang makakumpleto sa hamon. Gaano man kapangako ang mga gantimpala, walang maglalakas loob na hamanin ang kahirapan sa ginto maliban kay Lane. Kung tutuusin, papatayin ng Killing Hall ang sinumang pabaya na kaluluwa. May bamantong hininga at umiling. Sayang. May mamamatay na napakalakas dito. Walang paraan para mabuhay siya. Napakahirap para sa sinuman. Kung ikukumpara sa talakayan sa karamihan, napakakalma ni Jack sa sandaling iyon, kahit na nakita niya ang hamon sa silid. Sa totoo lang, hindi ito nagulat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya ang kapangyarihan ng gintong kahirapan sa 7 Deaths Array. Kung hindi siya nag-iingat noon, baka nawala na siya ng buhay. Matapos makapasok sa Killing Hall at maunawaan ang mga patakaran, inihanda ni Jack ang kanyang sarili. Huminga ng malalim si Jack habang binunot ang kanyang kulay abong espada. Nagsimula siyang bumuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at 100 soul sword ang lumitaw sa kanyang harapan. Aktibo pa rin niyang ginamit ang Destroying the Void. Bilang isang upper ultimate god rank technique, ang Destroying the Void ay hindi mababang pamamaraan. Siyempre, hindi ito may kukumpara sa Soul Sky, na isang storm god rank technique. Kailangan lang niya ang Destroying the Void para harapin ang 5 manlalaban na iyon. Kumaway si Jack, at ang 100 soul sword ay naging napakalaki, na sumanib sa kulay abong espada na nasa kamay ni Jack. Sabay-sabay na gumalaw ang 5 manlalaban nang magsimula si Jack, ang mga mata nila ay nakatutok sa kanya. Sabay silang bumaril at mabilis na sinugod si Jack. Ang 2 silver armored fighters ay nasa Taiman, habang ang mga steel armored ay nasa likod. Ang mga mandirigmang nakabaluti ng pilak ay mas malakas kaysa sa mga nakabaluti na bakal. Higit pa rito, ang bawat silid sa antas ng kahirapan sa ginto ay napakalaki. Ito ay higit pa sa sapat para sa kanila na lumaban. Habang ang mga silver armored fighter ay nasa loob ng 20 metro mula kay Jack, ang mga steel armored fighter ay nahuli. 5 sa mga mandirigma ang sumugod, ngunit hindi gumalaw si Jack. Huminga ng malalim ang lahat sa nakita, inaabangan ang mga kilos ni Jack. Sa kanila, kailangan niyang umatake ng mabilis kung gusto niyang manalo, tulad ng kung paano niya pinatay ang 5 steel armored fighter. Wala siyang mahanap na kahinaan kung siya ay tumayo. Kailangan niyang pumili ng direksyon at pumatay muna ng silver armored fighter. Ang pakikitungo sa kanila ng paisa-isa ay ang pinakamahusay na diskarte. Gayunpaman, mukhang hindi pinag-iisipan ni Jack na gawin iyon. Nakatayo lang siya sa pwesto, gumagalaw lang kapag malapit na sila. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang tanging nasa loob. Ang kanyang mga mata ay ang mga silver armored fighters na umaakay sa kanya. Itinaas niya ang kanang kamay at nilaslas ang 2 silver armored fighters. Isang gray na slash ang inilunsad sa kanila, at ang mga mandirigma ay nag-atake ng sabay-sabay. Kabanata 3856. Narinig ng lahat ang isang kaltol, at ang mga pilak na espada ng mga armored fighter ay tila sinusubukang tumusok sa isang hindi maarap na material. Ang kulay abong slash ay parang pinakamalakas na bagay sa mundo, at ang mga espada ay nabigong tumagos kahit 1 pulgada. Hindi lang iyon. Hindi lang napigilan ng laslas ang 2 mandirigma na nakabaluti ng pilak, ngunit pagkatapos nilang ihinto ang espada, ang laslas ay naglabas ng alon ng itim na ambon na nagsimulang gumapang sa mga espada at papunta sa kanilang mga katawan na parang baging. Narinig ng lahat ang isang bagay na pumutok, at ang kulay abong enerhiya ay may matinding nabubulok na kapangyarihan, dahilan upang mabulok at maging itim ang baluti ng mga manlalaban na nakabaluti na pilak. Unti-unti, nagsimula itong gumuho. Ang mga silver armored fighter ay gawa sa purong enerhiya. Hindi nila maramdaman ang sakit, ngunit totoo pa rin ang mga pinsala.
Kung ito ay aktwal na mga tao o mga hayop, sila ay namilipit sa sahig sa sakit, na wala ang lahat ng katwiran. Nagsimulang lumabas ang mga spot ng liwanag mula sa mga punto ng kabulukan habang ang dalawang silver armored fighter ay mabilis na naging liwanag, at ang hanay sa silid ay hinihigop ang mga ito. Simple lang ang sumunod na nangyari. Ang tatlong steel armored fighter na natitira ay hinarap ni Jack, na kinuha ang pangalang Lane Wolf sa hamon na ito, at natapos ang lahat sa loob ng ilang segundo. Napakabilis nito kaya walang nang ahas na maniwala. Bago pa man sila makarecover sa kaninang pagkataranta ay muli silang nabigla. Akala nila ay magiging hadlang kay Lane ang Silver Armored Fighter, pero isang slash lang ang ipinadala niya, at natalo agad ang dalawa sa Silver Armored Fighter. Ang dalawang Silver Armored na mandirigmang iyon ay kasing babasagin din ng papel. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang mga iyon ba ay ang parehong Silver Armored Fighters? Kung hindi inanunsyo ng caretaker na ang mga manlalaban ng kahirapan sa ginto ay pareho at ang mga numero lamang ang nagbago, magtataka sila kung ang Silver Armored Fighter ay Ham-ina. Napalunok si Crash. Siya ay hilig sa ideya na ang tao ay malamang na hindi kayang patayin ang Silver Armored Fighter na kasing dali ng mga Steel Armored Fighter. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma na nakabaluti ng pilak ay mas mataas kaysa sa mga nakabaluti na bakal. Maging ito ay ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake o ang kanilang bilis, sila ay malayong mas malakas kaysa sa Steel Armored Fighters. Dalawang Silver Armored Fighter at tatlong Steel Armored Fighter ang tiyak na aabutin ng marami sa kanila upang mahawakan, ngunit ang mga resulta ay kasing walang katotohanan sa huling pagkakataon. Tinalo ng lalaki ang kanyang mga kaaway sa halos kaparehong takdang panahon gaya ng ginawa niya sa nakaraang silid. Ang pag-iisip kung gaano siya kamangmang at kaina ay pinagmumultuhan si Crash. Bakit na naman niya pinagdudahan ang lalaki? Nakangiting ngumiti si Crash, umiling at nagpas siyang huwag hayaang gumala ang mga iniisip niya sa susunod. Malapit nang lumabas ang mga mata ni Nalim sa kanilang mga socket. Nakatayo siya sa kinatatayuan, nanlamig, na para bang siya ay nakatali. Paano naging posible iyon? Paano nangyari ang lahat ng iyon? Paano naging malakas ang lalaking iyon? Paano niya nagawa yon? Kilala niya ang mga nangungunang mandirigma, at wala ni isa sa kanila ang kamukha ng lalaking iyon. Kahit ang boses at hugis ng katawan nila ay hindi magkatulad. Higit pa rito, ang lahat ng mga mandirigma na nakatayo sa tuktok ay nagtipon sa antas isang mga lungsod. Kahit na bumalik sila sa Violet City, ito ay para sa Radiant Hall, at gagawin nila. Hindi nakarating dito. Biglang tumakbo ang iniisip ni Nalim. Sa sandaling iyon, may nanunuya sa kanya, naaalala ko na sinabi mo na kukunin mo ang pangalan ni Lane kung makumplito niya ang ika-6 at ika-7 silid. Kabanata 3857. Ang taong nagsalita kay Lorraine na ang hindi pagkagusto kay Nalim ay patuloy na lumaki. Bago ihayag ni Jack ang kanyang aktwal na mga kasanayan, hindi kailanman nabigo si Nalim na libakin si Jack, ngunit hindi lamang iyon kinasusuklaman ni Lorraine si Nalim. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa walang hiya, kasuklam-suklam na pag-uugali ni Nalim. Isa lamang siyang maliit na tao na ang tanging talento ay ang pambubuli sa mga mas mababa sa kanya. Ginawa niya ang gusto niya dahil siya ay mula sa Star Continent, at ang kanyang kapatid ay desenteng sanay. Hindi talaga gusto ni Lorraine ang lalaki. Hindi niya binalak na mag-imbite ng anumang gulo sa kanyang sarili, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili na kutsain si Nalim. Mula nang tumaas ang boses ni Lorraine nang tawagin niya si Nalim, maraming tao ang nakarinig sa kanya, at narinig na rin nila ang sinabi ni Nalim noon. Dahil may nagdala nito, ang lahat ay nagsimulang tumingin kay Nalim nang may pagtataka. Hindi lang kay Lorraine ang ikinagalit ni Nalim. Maliban sa mga mandirigma mula sa Star Continent, wala ni isang mandirigma ang nagkagusto kay Nalim. Natuwa sila nang makitang may tumatawag sa kanya, at may ilang nagdagdag ng gatong sa apoy. Kung gayon hulaan ko tatawagan ka namin na Nalim Wool mula ngayon. Nagtataka ako kung ano ang iisipin ng iyong ama. Sunod-sunod na tawa ang narinig habang ang lahat ay nakatingin kay Nalim nang may panunuya na para bang isang basang aso. Kinagat ni Nalim ang kanyang mga ngipin at galit na pinandilatan si Lorraine na parang gusto niyang punatin ang kabilang partido. Teka lang, brat ka. Hindi kita bibitawan. Napangisi si Nalim. Ang lakas ng loob niyang sabihin iyon ay nangangahulugan na handa siya sa banta na iyon. Gayunpaman, nagpa siya si Lorraine na umalis sa Violet City kung wala siyang makukuha pagkatapos magbukas ang Radiant Hall. Hindi na niya binalak na tumira sa alinmang antas 3 o mas mataas na lungsod. Nagplano lang siyang manatili sa level 4 o level 5 na mga lungsod. Sa sandaling umalis siya sa Violet City, malawak ang mundo. Hindi siya kayang habulin ni Nalim ng mag-isa, at nangangahulugan iyon na hindi rin niya ito magagawang saktan. Napakagatlabi si Lorraine at sinabing, ang pananakot lang ba sa iba ang alam mo?
Marami kang tao na hindi mo bibitawan, at ngayon mo pa nga lang sinabi yan kay Lane Wool. Sa tingin mo ba kaya mo pa siyang takutin? Saan nanggaling ang tapang na to? Hindi ba dapat tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin? Sa sobrang galit ni Nalim, nanginginig ang katawan niya. Tinuro niya si Lorraine. Hindi pa nga namin alam kung makakalabas pa siya ng buhay. Kahit wala akong magawa sa kanya, sino ka sa tingin mo para kumilos ng mayabang sa harap ng isang Star Continents warrior? Sa oras na iyon, medyo nadidismaya si Lorraine. Kinasusuklaman niya si Nalim na ipinagmamalaki lamang ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mahihina. Naglakas loob lamang si Nalim na magpakitang gila sa harap ng mga regular na mandirigma. Kung si Nalim mismo ay malakas, ibang usapan iyon. Gayunpaman, malinaw na siya ay walang espesyal at isa lamang siyang regular na mandirigma. Nagkaroon lang siya ng pagkakataong magpakitang gilas dahil may umalalay sa kanya. Ngumisi si Lorraine at sinabing, isa ka lang walang kwentang aso. Kung alam mo ang lugar mo, baka tretuhin ka ng iba ng mas mabuti dahil sa amo mo, pero inaatake mo ang sinumang makita mo. Halatang hindi ka sanay, pero ikaw. Kumilos na parang isa ka sa mga nasa taas. Kabanata 3858. Huwag na nating pag-usapan ang iba na may lakas ng loob na kalabanan ka. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung gaano ka kagarbo para tumawid sa kahit sino? Huwag kang umarte na parang big deal ka. Wala ka. Straight to the point ang sinabi ni Lorraine. Maswerte lang si Nalim na magkaroon ng makapangyarihang taong maaasahan, ngunit kumilos siya na parang mas magaling siya sa iba. Ang mga mandirigma ng Star Continent ay may ilang mga pribilehiyo sa Whirling World, ngunit iyon ay limitado lamang sa mga mahuhusay. Isa lang siyang normal na mandirigma, ngunit napakayabang niyang kumilos kaya marami ang napupuot sa kanya. Mayroong ilang higit sa karaniwan na mga mandirigma na naroroon, at karamihan sa kanila ay kinasusuklaman ng taong iyon hanggang sa buto. Sa halip, kinasusuklaman nila ang buong Star Continent. Ang mga mandirigma ng Star Continent ay nang-aapi ng mga regular na mandirigma, at tina-target pa nila ang mga higit sa karaniwan. Ang ilan sa mga mandirigmang ito sa itaas ng karaniwan ay tinugis ng husto kaya napilitan silang umalis sa Violet City. Si Lorraine mismo ang nag-isip tungkol dito. Ang katotohanan na ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay patuloy na tumitawid sa linya ay nangangahulugan na sila ay magtamo ng galit mula sa lahat sa kalaunan. Magsisimulang gumanti ang mga tao, kaya malamang na hindi nila magagawa ang gusto nila ng mas matagal. Higit pa rito, marahas na sinampal ni Jack ang Star Continent sa mukha tulad ng ginawa niya ang simula ng lahat. Sa mata ni Nalim, ang Star Continent ay isang prestihiyosong watawat na hindi kailanman mahuhulog. Maliban sa mga nangungunang mandirigma, ang ibang mga mandirigma ay kailangang ibaba ang kanilang mga ulo sa kanila. Matapos makarating sa Whirling World, karamihan ng iba pang mga mandirigma ay natatakot sa Star Continent dahil sila ay lubos na nagkakaisa. Nag-iwan ito ng malalim na impresyon kay Nalim. Naisip niya na walang ibang maglalakas loob na saktan siya at naisip na dahil mayroon siyang Nim na sumusuporta sa kanya, magagawa niya ang lahat ng gusto niya hanggat hindi niya sinasaktan ang sinumang may higit na kapangyarihan. Karamihan sa mga mandirigma na nakilala niya ay mga regular, at natatakot sila sa kanya, kaya't nilalamon nila ang kanilang mga salita kahit na lumampas siya sa linya. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa Killing Hall, para bang ganap na nawala ang kanyang mga pribilehiyo, at palagi siyang tinutuya at pinagtatawanan. Ang galit sa puso ni Nalim ay mabilis na naglaho sa kanyang isipan. Tumangala siya kay Lorraine at sinabing, I swear that I'll never let you off. Papatayin ka ng Star Continent. Tumaas ang isang kilay ni Lorraine. If I remember correctly, ganyan din ang pananakot ng kapatid mo kay Jack, but that ended up being useless. Pinatay pa niya si Randall. Tila tumama sa puso ni Nalim ang mga salitang iyon. Lahat ng nangyari sa Capture Hall ay kumalat kung saan-saan. Ang mga mandirigma ng Star Continent ay lubos na napahiya kay Jack, ngunit wala silang kakayahang parusahan siya para dito. Sa halip, hindi sila makakapaghiganti, kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo kung susubukan nila. Dahil dito, umalis si Percy sa Violet City para humingi ng tulong. Matigas ang ulo ni Percy at sisiguraduhin niyang dito na mamamatay si Jack. Huminga ng malalim si Nalim. Sige, tatandaan kita. Galit na galit si Nalim kaya't ang galit ay umabot sa isip niya. Kung may natitira siyang katwiran, mas masasakit na salita ang sinabi niya. Sa sobrang galit niya ay nakita na ang kanyang mga ugat. Wala na siyang maisip na ibang sasabihin. Tulad ng sinabi ni Lorraine, halos inuulit niya ang parehong mga bagay. Tumawa si Lorraine at tumalikod na, hindi na nakikialam kay Nalim. Biniro lang niya si Nalim para lang magalit. Kung tutuusin, nasa restricted area sila, at parang hindi sila makakalaban. Kung mag-away sila, hindi niya alam kung mabubuhay pa siya.
Kabanata 3859. Nagpa siya si Luray na huminto doon na nakamit ang kanyang layunin. Bumalik sa nakahiwalay na espasyo, tumayo si Jack sa harap ng ikalimang silid. It's pitch black inside as usual, na nakasanayan na ni Jack. Dumiretso siya sa ikalimang silid. Ang kahirapan sa itim na bakal ay may 3 steel armored fighter sa ikalimang silid. Mayroong kabuoang 7 silid sa killing hall. Batay sa kahirapan, ang unang 3 silid ay kadalasang mas madali. Kahit na dinagdagan nila ang bilang ng mga steel armored fighter, ang kahirapan ay medyo mahina pa rin. Pagkatapos ng lahat, sila ay nakabaluti ng mga mandirigma sa huli. Magkaiba ang pangalawa at pangatlong silid. Ang dalawang silid na ito ay may silver armored fighter, habang ang huling hamon, na pinakamahirap, ay ang golden armored fighter. Ang kahirapan sa ginto ay katulad ng kahirapan sa itim na bakal. Ang hamon ay karaniwang nahati sa 3, at ang pinakamadali ay ang ika-4 hanggang ika-7 silid. Ang karagdagang isa, mas mahirap ito. Si Jack ay pumapasok sa ika-5 silid. Ito ay medyo madali pa rin para sa kahirapan sa ginto. Dahil dito nadama ng maraming tao na si Jack ay may napakababang pagkakataon na magtagumpay sa pangkalahatan. Kung tutuusin, kahit sa ikatlong yugto pa lang, mahirap na sa kanilang opinyon. Marami pang silid na naghihintay sa kanya si Jack. Sa puso ng lahat, kahit na siya ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa Whirling World, maaaring hindi niya makumplito ng maayos ang hamon. Masyadong mahirap ang hamon. Higit pa rito, nagkaroon din ng paghihigpit sa edad. Ang sino mang mandirigma na pumasok sa Whirling World ay nasa ilalim ng ilang mga paghihigpit gaano man sila kalakas. Sa puso ng lahat, ang kahirapan sa ginto ay hindi isang bagay na maaaring hamonin ng 60 taong gulang o mas batang mga mandirigma. Nawala ang itim na ambon pagkatapos na pumasok si Jack sa ika-4 na silid, at 4 na silver armored fighter ang tumayo sa kanyang harapan. Kahit na inaasahan na ito ng lahat, hindi napigilan ng karamihan ang kanilang pagkagulat. Ika-5 silid pa lamang iyon, ngunit kinailangan pang hamonin ni Jack ang 4 na silver armored fighter. Mahirap isipin kung gaano kahirap ang mga hamon sa hinaharap. Sa pagharap sa 4 na silver armored fighter, nanatiling kalmado si Jack. Sino man pa sana ang magtangka na ayusin ang kanilang sarili sa koridor at ihanda ang kanilang sarili sa kanilang pinakamahusay na estado bago sila magsimula sa susunod na hamon, ngunit hindi niya ito kailangan. Nagpahinga man siya saglit sa koridor, wala pang 5 minuto bago siya pumasok sa ika-5 silid. Sa pagtingin kay Jack na dahan-daang naglalakad papunta sa ika-5 silid, naramdaman ng mga manunood na medyo walang pakialam sa pakiramdam. Kahit na ang mga humamon sa kahirapan sa itim na bakal ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 oras sa koridor upang ayusin ang kanilang mga sarili at makabangon, ngunit mukhang hindi ito kailangan ni Jack. Para bang ang dalawang laban na natapos niya ay kasing simple lang ng tanghalian. Hindi nito naapektuhan si Jack. Kahit na hindi nila pinansin ang kanyang mga kakayahan, ang kanyang napakalawak na katatagan ng isip ay hindi isang bagay na makakalaban nila. Para bang mas malakas siya sa kanila sa lahat ng paraan. Posibleng dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras, o dahil wala na siyang pakialam sa mga manlalaban na nakabaluti ng pilak, agad na inatake ni Jack ang sandaling kumalat ang itim na ambon. Ang 4 na armored fighter ay pinalibutan si Jack tulad ng sa ika-7 silid, sinusubukang putulin ang anumang landas. Mayroon si Jack, hindi na kailangang bumalik ni Jack. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Destroying the Void para talunin ang 2 silver armored fighter bago humarap sa 2 pa. Sa loob ng ilang segundo, ang 4 na silver armored fighter ay naging liwanag at naabsorb ng array. Kabanata 3860. Pagkatapos ng naunang labanan, nagkaroon ng pagtatansya si Jack kung gaano kalakas ang mga silver armored fighters. Bahagya lamang silang nasa itaas ng average at malayo sa pagiging nasa nangungunang ranggo. Ang mga mandirigma sa itaas ay wala sa paningin ni Jack. Hindi naman sila naging banta sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigmang iyon ay halos gumamit ng mga diskarte sa mas mababang Ultimate God rank. Gaano man sila kahusay sa mga teknik na iyon, sila ay walang laban sa isang pangibabaw na teknik na may pinakamataas na ranggo ng Diyos. Matapos ang pakikitungo sa 4 na silver armored fighters, may dumagundong na naman sa likod niya. Katulad ng mga nakaraang laban niya, hindi nag-aksaya ng kahit 1 segundo si Jack bago siya naglakad pabalik sa koridor. Ang lahat ay manhid na sa nakikita. Kung hindi nila nakita kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ibang mga challenger bago ito, iisipin nila kung gawa sa papel ang mga silver armored fighters. Nag-iisip sila kung kaya nilang hamanin ang mga mandirigma na nakabaluti ng pilak. Ang mandirigmang iyon na tinatawag na Lane ay lumampas sa mga inaakala ng lahat sa tuwing lumalaban siya. Ang mga labanang iyon na tila nakakatakot sa kanila ay tila kasing dali ng pagkain ng tanghalian sa kanya.
Naalala nila kung paano nila tinansya ang mga bagay sa ilang mga laban noon. Nagtaka sila kung gaano kalaki ang pagkakataon nila laban sa mga silver armored fighters. Napagpasyahan nila na malamang na matatalo ng mga regular na mandirigma ang mga mandirigmang nakabaluti ng bakal, habang ang karamihan sa mga nasa itaas ng karaniwan ay nasa parehong antas ng mga mandirigma na nakabaluti ng pilak. Ang unang tatlong silid ng kahirapan sa itim na bakal ay isang bagay na karamihan sa kanila ay maaaring hamanin, ngunit ang pangalawang silid ay isang bagay na 20% lamang sa kanila ang magagawang talunin, iyon dahil hindi lang nila kailangan makipaglaban sa isang silver armored fighter kundi isang steel armored fighter din sa tabi nito, at ang kahangahangang gold and armored fighter ay naghihintay sa kanila pagkatapos. Imposibleng matatalo nila iyon. Lahat ng iyon, at nalampasan ni Jack ang mahihirap na hamon na hinding-hindi nila kayang talunin. Mukhang hindi rin naman siya gumamit ng ganoong effort. Pakiramdam ng lahat ay nanikip ang kanilang mga puso sa nakita. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay malinaw para makita ng lahat. Napag-alaman nilang hindi man lang nila mahawakan ang likod ng mga paa ni Lane. Tuluyan na silang iniwan ni Lane sa alikabok. Ang kabalintunaan sa sitwasyong ito ay ang lahat ay kinutya siya sa simula, iniisip kung siya ay dementado. Tila sila ang mga ignorante sa buong panahon, at lahat ng pangungutya na iyon ay isang biro. Hindi nakapagtataka na nanatiling kalmado si Lane Wolf kahit ano pa ang sabihin ng iba. Ang mga may kasanayan ay hindi kailangang pakialam sa kung ano ang sasabihin ng iba tungkol sa kanila dahil sila ay tatahimak sa huli. Pagkatapos noon, dumating si Jack sa pang-apat na silid kung saan naghihintay ang ilang figure sa loob. Nang kumalat ang itim na ambon, mayroong 5 silver armored fighter doon. Nako, ang mga manlalaban na ito ay hindi makapagpabagal kay Jack. Oo naman, sa loob lang ng ilang segundo, naging liwanag na sila. Nagulat ang lahat sa nakita. Huminga ng malalim si Crash. Hindi ba siya masyadong malakas? Ito ba ang kapangyarihan ng isang top-tier warrior? Ang pag-Crash ay isang taong maaaring magranggo sa mga nasa tuktok ng higit sa average na mga manlalaban. Masayang-masaya siya sa sarili niya dahil doon, feeling niya nasa level siya na hinding-hindi maaabot ng karamihan. Gayunpaman, sa lahat ng mga oras na iyon siya ay labis na nasisiyahan sa kanyang sarili ay naglaho. Ang mga nagawang inakala niyang mayroon siya ay wala sa mga tunay na nasa summit. Ang pag-iisip na ito lamang ang naging sanhi ng panginginig ni Crash. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.